Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter. Salamat sa paghihintay, umpisahan na natin. Huni ng mga tao, ingay ng palengke, tunog ng mga nagtatawaran, tanghaling tapat sa lungsod ng Fang. Mainit, maalikabok, at siksikan ang palengke ng Jade. Sa gitna ng kaguluhan, sa harap ng isang lumang mesang kahoy, maraming tao ang nakapalibot. Nakatayo doon yung tindero, nakaberdeng roba, pawisan, at pulang-pula ang mukha sa galit. Sa mesa, nakapatong yung isang bilog na jade na kumikinang. Sa harap niya, yung babaeng nakaputi at berdeng damit. Maganda, mahinahon, pero matalas ang mga mata. Parang kaya niyang makita yung totoo at hindi totoo. At sa tabi, nakapamulso lang si Zuo Fan. Nakangisi, nanunood, sumigaw yung tindero, basag na yung boses. Wala kang karapatan para sabihin na peke ang jade ko. 3 taon akong naghirap para makuha to. Tapos isang beses mo lang nakita, huhusgahan mo na. Hindi sumagot agad yung babae. Tumingin lang siya sa tindero. Sa mahinahon pero matigas na boses, sinabi niya, "Hindi ako eksperto sa jade. Pero nakakita na ako ng tunay. Ang tunay na jade, may buhay. Pag hinawakan mo, parang humihinga. Itong sayo, patay. Walang kaluluwa. Pintura lang yan." Nagkagulo yung mga tao. Totoo ba? Keke daw. Niloloko tayo. Putang ina mo, sigaw ng tindero. Sinong niloloko ko? Mga tao, huwag kayong maniwala sa babaeng yan. Sa gitna ng ingay, humakbang si Zuo Fan. Lumapit siya sa mesa. Lahat ng mata, napunta sa kanya. Tama yung binibini, sabi ni Zuo Fan. Peke nga ang jade mo. At may paraan ako para patunayan yan sa lahat. Anong paraan? Sigaw ng tindero. Wala kang katibayan. Sumenya si Zuo Fan sa isang matandang lalaki sa tabi. May dala itong basket ng mga gamit pangsuri ng jade. Spirit testing liquid, sabi ni Zuo Fan. Inabot ng matanda yung isang mangkok na kristal. Sa loob, may malinaw na likido na kumikislap. Amoy bulaklak pero matapang. Inangat ni Zuo Fan yung mangkok para makita ng lahat. Makinig kayo, sabi niya. Tumahimik yung palengke. Ang tunay na jade, pag nilubog mo dito, lulubog ng dahan-dahan. At maglalabas ng mahinang berdeng liwanag sa ilalim. Kasi buhay siya, pero pag peke, ngumisi si Zuo Fan. Lulutang lang, walang ilaw, at matutuklap yung kulay, parang pintura na nabasa. Tumingin siya sa tindero, handa ka na bang mapahiya? Hindi mo pwedeng gawin yan. Sigaw ng tindero, pero huli na. Dinampot ni Zuo Fan yung jade sa mesa. Tinitigan niya, kinatok ng kuko. Thok, thok. Patawad, bulong niya sa bato. Flop, hinulag niya sa mangkok. Katahimikan, 1 segundo, 2, 3, lahat nakatingin. Yung tindero, nakapikit, nagdadasal. Pero yung jade, lumutang lang sa ibabaw. Hindi lumubog. At dahan-dahan, kumalat yung itim na kulay sa tubig. Natutunaw yung berdeng pintura ng jade. Keke, sigaw nung matanda. Walang ilaw, lumulutang, natutuklap yung kulay. Doon sumabog yung galit ng mga tao. Manloloko, sigaw ng isang lalaki. Kahapon bumili ako sayo, ibalik mo pera ko. Magnanakaw, sigaw ng babae. Ipon ko yun para sa nanay ko. Nagsipagdampot yung mga tao ng bato, bulok na kamatis, putik. Pinagbabato nila yung tindero. Aray, tama na, maawa kayo. Sigaw ng tindero habang dumudugo na yung noo niya. Sa gitna ng gulo, kalmado pa ring nakatayo si Zuo Fan. Hawak niya yung mangkok. Dinampot niya yung basang peking jade na wala ng kulay. Lumapit siya sa tindero na umiiyak na sa lupa. At sa boses na rinig ng lahat, sinabi niya, "Tama na, talo na siya." Tumingin yung mga tao kay Zuo Fan. "Bakit mo siya pinagtatanggol?" "Hindi ko siya pinagtatanggol," sagot ni Zuo Fan. Tapos na yung laro. Inabot niya yung basang jade sa harap ng tindero. "Keke man to, bibilhin ko." Nanlaki yung mata ng tindero. Ano, bakit mo bibilhin yung basura? Dumukot si Zuo Fan. Isa-isa niyang nilabas yung spiritual stones. Flink, flink, flink. 10 piraso. Kumikislap sa araw. Yung mga tao, napasinghap. 10 spiritual stones, sabi ni Zuo Fan. Bayad ko sa peking jade mo. Imbes na matuwa, mas lalong nagalit yung tindero. Sinampal niya yung kamay ni Zuo Fan. Tumalsik yung mga bato sa lupa. "Ginagago mo ba ko?" sigaw niya.
Kung willing kang magbayad ng 10 spiritual stones para sa basura, ibig sabihin may halaga to. May tinatago ka, tumayo yung tindero. Kahit duguan, lumakas yung loob dahil sa kasakiman. 100 spiritual stones. 100 spiritual stones ang presyo. Kung gusto mo talaga, magbayad ka. Tumawa si Zuo Fan. 100. Para sa bato na kinupasan ko lang sa tubig. Tanga ka na, sakam ka pa. Naubos na yung ngiti ni Zuo Fan. Naging malamig yung boses niya. Makinig ka, 10 spiritual stones lang ang ibibigay ko. Huling alok ko na to. Kunin mo, at mabubuhay ka pa. Tumanggi ka, at kukunin ko to sa paraan ko. At sigurado ako, hindi mo magugustuhan yung paraan ko. Nanginginig sa galit at takot yung tindero. Pero mas malakas yung pride niya. Mga tauhan, patayin niyo tong walang hiya na to. Paglubog ng araw, madilim na eskinita sa likod ng palengke. Alam kong susundan mo ko, sabi ni Zuo Fan. Nakasandal siya sa pader, hawak pa rin yung peking jade. Lumabas mula sa dilim yung tindero at yung 2 tauhan niya. Malalaki ang katawan, may mga peklat, hawak ang mahahabang espada na amoy kalawang. Ibigay mo yung bato, sigaw ng tindero, 100 spiritual stones o buhay mo. Patayin nyo na, swoosh, swoosh. Sabay na sumugod yung 2. Yung espada, diretsong pupugot kay Zuo Fan. Pero hindi gumalaw si Zuo Fan. Nakatitig lang siya sa 2. At sa tinig na umabot sa buto ng lahat, bulong niya. Hindi kayo, kwalipikadong pumatay sakin. Boom! Isang kumpas lang ng kamay niya. Hindi mo makikita yung galaw. Pero yung 2 tauhan, tumalsik na parang hinampas ng bundok. Nawasak yung mga espada nila. Naiupi yung dibdib nila. Tumama sila sa pader sa kabilang dulo. Bagsak, patay, dilat yung mga mata sa gulat. Tahimik, yung tindero, nanginginig na. Basa na yung pantalon niya sa takot. Lumakad si Zuo Fan palapit. Bawat hakbang parang martilyo sa dibdib ng tindero. Huminto siya sa harap niya. Sinabi ko na sayo, bulong ni Zuo Fan, 10 spiritual stones lang. Ayaw mo, ngayon, wala ka nang makukuha. Pati buhay mo, akin na. Hintay, sayo na yung bato, sigaw ng tindero. Huli na, bang! Isang suntok sa dibdib, walang dugo sa labas. Pero sa loob, durog lahat. Pati kaluluwa, naabo, bumagsak yung tindero, patay. Pinagpag ni Zuo Fan yung kamay niya. Dinampot niya yung peking jade sa lupa. Sabi ko naman sa'yo hindi mo magugustuhan yung paraan ko. Tumangala siya sa buwan. Mga tao talaga, laging kailangang matuto sa masakit na paraan. Tinitigan niya yung jade, pangit, basag na yung gilid. Pero salamat pa rin. Kung hindi dahil sa kasakiman mo, hindi ko makikita to. Hinawakan niya yung bato ng mahigpit. Bitik, crack, durog, nabasag yung buong jade sa kamay niya. Naging pulbos. At mula sa gitna ng wasak na bato, lumabas ang liwanag. Pulang-pula, parang dugo, parang apoy. Lumutang pataas ang isang perpektong bilog na kristal. Kasing laki ng kamao ng bata. Kumikinang, umiikot, naglalabas ng init. Nanlaki ang mata ni Zuo Fan. Nanginginig yung kamay niya. Tulad nga ng inaasahan ko, bulong niya. Hindi ako nagkamali. Lumapit yung mukha niya sa kristal. Hindi hinahawakan. Tinatitigan lang. At sa tinig na puno ng gulat at kay-abangan, sinabi niya. Dugo ng Encantada, ito nga ang dugo ng Encantada. Pagkasabi niya noon, bumalik lahat ng alaala niya bilang Magic Emperor. Bumalik lahat ng kaalaman niya. Nagsalita siya sa sarili, sa bangkay, sa buwan. Ang dugo ng Encantada, hindi ginawa ng tao. Ginawa ng tadhana. Nagsimula bilang patak ng dugo. Dugo ng phoenix, dugo ng dragon, dugo ng mga banal at demonyo. Libo-libong uri ng purong dugo, pinagsama ng universo. Tapos iniwan sa gitna ng kawalan. Doon sumipsip ng Reiki mula sa lupa. Sumipsip ng diwa ng araw at buwan. 1 taon, 10 taon, 1,000 taon, hanggang sa solstice ng yin at yang, nabuo siya. 1 patak ng kristal, 1 patak ng kapangyarihan. 1 patak lang nito, kayang gawing emperor ang basurahang cultivator. Kayang sirain ang isang bansa. Sa 10,000 taon ko bilang Magic Emperor, 2 beses ko lang to nakita. At parehong beses, nagkagulo ang mundo para maaga to. Tumawa si Zuo Fan. Halakhak na puno ng kabaliwan at kayabangan. At ngayon, nasa harap ko.
Nakuha ko lang dahil sa isang sakam na tindero. Ang tadhana talaga ang may gusto na bumalik ako sa tuktok. Huminto siya sa pagtawa, sumeryoso yung mukha niya, pero hindi lang yan ang kaya ng dugo ng Encantada, bulong niya. Ayon sa sikreto ng siyam na aklat, kaya nitong lumikha ng dugong sanggol. Pumikit si Zuo Fan. Sa isip niya, nakita niya yung imahe. Isang sanggol na nakalutang sa kalawakan. Balat ginto, mata pulang-pula, aura na kayang dumurog ng planeta. Ang dugong sanggol, hindi tao. Hindi Diyos. Hindi demonyo. Siya ay purong pagkawasak. Ang trabaho niya lang ay pumatay. Titig pa lang niya, tutuno na yung kaluluwa mo. Kaya niyang maglinang ng banal na dugo kasama ang lumikha sa kanya. At pag nagsanib kayo, kahit mga emperor, kahit mga santo sa banal na lupain, luluhod sila sa takot. Tahimik si Zuo Fan ng 1 minuto. Tinitingnan lang yung dugo ng Encantada. Tapos, dahan-dahan niyang itinaas yung kaliwang braso. Yung pulso niya, nakabilad sa liwanag ng buwan. At sa tinig na parang kulog, sumigaw siya. Ang banal na lupain. Wala yan. Basura lang kayo sa harap ko. Hiwa. Gamit yung hintuturo niya, hiniwa niya yung sarili niyang pulso. Walang kutsilyo, daliri lang, pero mas matalas pa sa espada. Sirit, tumalsik yung dugo, hindi pula, ginto, kumikinang. Dugo ng dating emperor. Ang mga santo, mga duwag, wala rin silang kwenta. Itinutok niya yung dumudugong pulso sa dugo ng Encantada. Yung gintong dugo niya at yung pulang kristal, nagkatitigan. Tapos dahan daw ang lumapit sa isa't isa. Dikit, sa segundo na nagdikit sila. Boom! Sumabog ang liwanag. Pula at ginto, yumanig yung eskinita. Nagkabitak yung mga pader, uminit yung lupa, yung mga bangkay, naging abo. Yung langit, nagkulay dugo. Sa gitna ng liwanag, nakatayo si Zuo Fan. Hindi tinatablan, nakangisi, dilat ang mga mata na sumasayaw sa pulang liwanag. Lumilipad yung buhok niya, kamakawe yung robe niya, at sa gitna ng pagsabog, sumigaw siya ng buong lakas. Hindi ko akalain na suswertihin ako ng ganito. Sa basurang mundo na to. Sa basurang katawan na to. Ang swerte ko talaga ngayon. Ha. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.